Pagdaan sa Cavitex, magiging 100% cashless na simula September 14. Ibig sabihin, RFID na lang ang tatanggapin sa mga toll plaza ng Manila-Cavite Expressway. Sa mga motorista, tiyaking may sapat na load ang RFID sticker kapag bumiyahe. Pero paglilinaw ni PEA Tollway Corporation spokesperson Attorney Ariel Inton, dry run pa lang ito at alinsunod daw sa utos ng DOTR. Sa October 1, sisimula ng panghuhuli at istriktong pagpapatupad ng cashless tollway. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo, dumami ng madagdag sa labor force ang mga bagong graduate ng kolehiyo at senior high school ayon sa Philippine Statistics Authority. 2.38 million individual, edad 15 pataas ang unemployed nitong Hulyo. Ayon sa PSA, mas mataas kumpara sa bilang noong Hunyo 2024 at Hulyo 2023. 43% na mga walang trabaho ang mga edad 15 hanggang 24. Sabi rin ng PSA, tataas ang employment demand pagpasok ng Burr months. Halos 3 trilyong pisong kita ng Pilipinas sa domestic tourism o pagpasyal ng mga lokal sa sariling bansa, pinakamataas sa Southeast Asia. Base yan sa World Travel and Tourism Council ayon sa Department of Tourism. At kung plano mamasyal sa limitadong budget, may packages sa 35th Philippine Travel Mart. Pwedeng bisitahin ng mga postcard perfect na burol sa Batanes o maging foodie sa pamamasyal. Ito yung tradisyonal na pagkain na hinahain ng mga Maranao sa Llano del Sur kapag sila ay mayroong bisita. Kabilang nandyan, itong tinatawag na dudol. Gawa ito sa glutinous rice, niyog at asukal. Sarap! Bukod sa mga lokal na turista, target pa rin ng Pilipinas na makahikayat ng mga dayuhan. Kaya pinalawig pa ang mas maraming direct flights mula ibang bansa pa probinsya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.